Dito pala kami nagstay sa Hotel Uzbekistan. Ito yung pangalawang araw namin dito sa Tashkent at nandito kami ngayon sa taxi. Pupunta tayo sa Corso Bazaar. After ilang minutes lang, nakarating na nga tayo dito sa Corso Bazaar. Pagpasok nga namin dito sa Corso Bazaar, ito talaga yung bumungad sa amin. Ang daming tinapay at iba-ibang ang klase ng tinapay ang makikita mo dito. And meron din sila ditong paggawaan ng tinapay, which is mapapanood mo siya actual kung paano ginawa yung mga traditional na tinapay nila. Buti na lang pwedeng mag-video. Nakakatuwa lang panoorin kasi ganito pala sila gumawa ng tinapay. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kalaki na pugon. Ilang minuto lang luto na agad yung tinapay. Eto nga, may nakita akong mix siya ng flowers and leaves. And meron din silang binibenta na mga spices. Ang bango, grabe. Natuwa nga ako dito sa apple. Ito na yata yung pinakamaliit na apple na nakita ko sa buong buhay ko. Parang isang subuan lang, oh. Naglakad-lakad nga kami dito sa labas. Actually, malaki tong Corso Bazaar. Meron sila dito parang palengke sa atin. And ito naman yung papasukan naming building is dito nabibili yung mga meat. May mabibili ka rin mga damit, ayan, souvenirs, and mga spices and herbs. Meron ding mga pasta na fresh. Tulad na lang nito, akala ko kasi pansit lang yung may nabibili ka na fresh na noodles. Meron din palang pasta. After nga namin sa Corso Bazaar, dumiretso agad kami sa Minor Mosque. Nagtaxi lang kami papunta rito. Inuwi malapit lang naman. And take note, pag pupunta ka pala dito, kailangan mo magsuot ng hijab. Or di kaya balutan mo lang ng scarf yung ulo mo kasi bawal kang pumasok sa mosque nang walang balot yung ulo. At dapat naka-proper dress ka rin. Hindi maiksi yung suot mo kasi hindi ka papapasok. After nga namin dito sa Minor Mosque, naghanap kami ng authentic restaurant kung saan nagsiserve ng plub kasi kahapon pa nagkikrave si Ismael. Eto na nga may nakita kami, walking distance lang siya from Minor Mosque. So guys, ito try natin yung plub na famous dito sa Uzbekistan. Tinikman ko yung tinapay nila, walang lasa. Kasi ito may with matching. Hindi ko alam kung anong tawag nila nito pero masarap daw yan. So titikman na natin. Kikita namin yung mga staff na nagluluto habang kami ay kumakain. After nga namin kumain, umuwi muna kami sa hotel para magpahinga saglit. And then lumabas din kami pagkahapon. Nag-ikot-ikot lang kami dito sa Amer Timor. And sobrang lapit lang nito sa hotel na pinag-istihan namin. So makikita nyo, ang daming vendor na nagbebenta ng mga food. And may mga naglalaro din like badminton. And marami din nagbebenta ng mga toys. May nakita nga kaming nagbebenta ng ice cream kaya bumili kami. Sobrang init din kasi ang sarap kumain ng malamig. Tinry ko nga yung banana ice cream nila. Sobrang sarap, lasang-lasa mo talaga yung flavor na banana. After nga namin dito, dumiretso agad kami sa Nablus Park. Nagtaxi lang din kami papunta rito. And dito makikita yung pinakamalaking Ferris wheel ng Tashkent. Guys, pagpasok nga namin, nagulat kami. Wala rin palang babayaran na entrance fee. So nakakatuwa lang kasi dito sa Tashkent, yung mga ganitong park, usually pag sa iba ka pupunta, may mga entrance. Pero sa kanila wala. So ang babayaran mo lang talaga pag sasakay ka sa mga rides. Hindi lang puro pambata mga rides nila dito. Meron din silang roller coaster, merong zip line, merong shark flight ride, and skyscraper ride. So habang papalabas na nga kami dito sa park, daanan nga namin itong babaeng sumasayaw habang bumibili ng ice cream. So ganito talaga pag bibili ka ng Turkish ice cream, ganyan yung pakulo nila. Eto na nga, palabas na kami ng park at nadaanan pa namin tong go-kart racing. Napatigil nga kami kasi ang bibilis nila magpatakbo. Bago nga kami bumalik sa hotel, nag-decide muna kami dumaan sa Tashkent Mall para manood ng dancing fountain show. At tamang-tama pagdating namin, nag-start na nga siya. Sa kabilang side naman, meron ding laser show. Kaso medyo malayo siya, hindi namin masyadong kita. After nga ng show, malis na rin kami at pumunta kami sa Tashkent Mall para maghanap ng taxi. Kaso nga, bigla namang nakita ni Ismail itong Mado. At nagyayang kumain. Meron din kasi ito sa Abu Dhabi. Madalas silang kumakain dito, kaya alam niya yung mga dessert. Umorder na nga ako ng assorted baklawa with ice cream. Alam niyo ba, nakakahiligan ko lang din kumain ng mga Arabic sweets nung kasama ko sa si Ismail kasi mahilig nga siya dito. Pero masarap naman talaga siya in fairness, lalo na tong baklawa. At isa sa mga paborito ko yung in-order niya, yung cheese kunafa. Sarap nito with honey yan. Order nga din ako ng 4 cheese pizza, kaso hindi ko masyadong bet. Hindi nga namin naubos, kaya tinake out na lang namin. So yun lang guys, after namin kumain, umuwi na rin kami sa hotel. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye!